Alright, so welcome back sa tuyong programang Buhay. Asin Musika. Yan, very nice. Okay. So ayan po mga katiwala, mga kamusika. We talked about AI generated content. So ano ang mga mga positive effects and at the same time ang mga negative effects. Dahil syempre ang buhay may mga positive and may mga negative. So that's why we need to acknowledge everything. Ayan po. So ayan po mga katiwala, mga kamusika. Sabi mo yung kasubago, importante ang AI. Dako lang tabang ng AI, pero sana di siya abusuhon, 'di ba? Sabi nga ni Catriona Gray, everything is good, but in moderation. Diba? Ganun. Kasi, sabi ko nga ni Din, di nagpadaog. Sabi ko nga ni Din, sabi ni Catriona, sabi ko man. Then sabi ko din kanina na mas magayon na tuunan tang pansin ang natural ways on how we can learn things, 'di ba? On how we can create things, 'di ba? Yun ang technology, pero mas magayon pa din na mailing mong, so, paint, naturally, painted siya, bako siya, so AI generated, di ba? Ang mga pictures, magayon pa din na, magayon, so, so picture mo, so natural, so tunay na bako so AI generated, magayon siya ang AI generated, pero, mas magayon, mas may puso, kumbaga, ang mga arugatong mga pagkakataon, di ba? So, ayan po. Pero ayun na nga. So, let's talk about let's go back sa mga mga bad effects, 'di ba, Ate Jess? Ayan. So, para maiwasan ta ang bad effects kang AI generated, or para ti kita mabiktima kang AI generated videos specifically. So, paano ba ang ways na maaaraman ta na AI generated video siya? Hindi siya tunay na video. Okay. So, first off we have, nag-host. Ayan. So, inot po, visual inconsistencies. Okay. Visual. Naiiling mo. Physical anomalies. So physical anomalies, look for unnatural features or movements. AI often struggles with rendering fine details like hands. So, incorrect number of fingers, may fingers na, 8, 'di ba? Isus ko, mana. 'di ba? Marali. So, kamot ngayon ni Barack Obama, tulo na sana. Ichut ko, ito? Mga ganun, 'di ba? So, mga incorrect number of fingers or unusual shape, yung teeth, blurry or inconsistent across frames. So, eyes and hair, faces might appear too smooth or airbrush. Airbrush. Ayan. So, physical anomalies. Ayan po, inot. Ang ikaduwa, unnatural motion. So, ini po ang ibig sabihin po ang subject po or ang main subject naman kang video, medyo stiff or unnaturally smooth or gliding, 'di ba? Or nag-aarog yan. Watch for actions that defy physics, such as objects or people appearing, disappearing, or changing shape unexpectedly. Ayan. So, sarong nailing ko, may tao doon, tapos biglang nawara. Ay, multo siya, ganun. Mga arogaan. Okay? So, ayan po, lighting and shadows. Background details, video quality and length. Ayan. So, yun ba nagkapira po na na ilingon busisihon talagang maray ang video. Is it AI or not? 'Di ba? Yun po ang mga ways na na mga pwede tang mga factors na i-consider while checking if that's AI generated content. Okay? Sa audio naman, kung lip sync issues, ayan, so di nagma-match ang lip movements. Medyo late, medyo nainot. Ayan. So, unnatural audio, like unnatural pauses, intonations, or breathing patterns and speech. So, background noise, ayan, maging wise sa pag-determine maging particular ka, busisiyon mo. Sabi ko, ay, nga, tagaridain. So, video mo na pala, ika na pala itong AI, Tapos biglang, nga, nagsasakto ang, ang lips sa pagtaram, 'di ba, sa sound. Kaya ayun po. Ayun ang mga ways na na mga basic ways on how to to recognize AI generated videos. Ayan, Ate Jess.
Yes po. So, ang AI po parang instrumento lang po 'yan. Mahalaga, kapaki-pakinabang, pero tayo pa rin ang tunay na musikero. Ang puso, intensyon at direksyon ay nanggagaling pa rin sa atin. So, ayun, kaya naman po mga kamusika, ang susunod po natin na tatalakayin ay ang patungkol sa digital divide. Ang pagtugon po o pag-bridge sa digital divide ay may malaking epekto sa pag-unlad ng mga tao at komunidad. So, ayun po, ang mga impormasyon po na yan ay ibibigay po ni Ate Grace. Okay, so tinalakay natin ang digital divide o ang hindi pantay na access ng mga tao sa teknolohiya. May epekto ito sa edukasyon, nahuli ang mga estudyanteng walang devices o internet. Kagaya nung panahon ng COVID, Yes. no, kalahati siguro or karamihan is madaming access sa internet sa pag-online class, and may karamihan din na konti lang or walang access ba. Sa trabaho, kaunti ang oportunidad para sa mga walang access sa technology. Komunikasyon, hindi agad nakakatanggap ng mahalagang impormasyon ang pamilya. At sa ekonomiya, mabagal ang pag-unlad ng komunidad kapag mahina ang connectivity. At syempre po, kapag nabawasan po ang agwat sa paggamit ng teknolohiya, mas nagiging maganda ang kalidad ng pagkatuto dahil mas maraming mag-aaral ang nagkakaroon ng access sa online resources at modernong paraan ng pag-aaral. Totoo. At tumataas din po ang pagkakataon para makahanap tayo ng trabaho dahil mas marami ang nagkakaroon ng access sa online job. Online job platforms, digital skills trainings at remote work opportunities. Isa po yan sa mga advantages ng digital divide. Or, ayun. Totoo. So, actually, so, kung iisipon ta, giri, sa lugar tang ini or sa kabugtakan ta di sa sentro, akala ta okay na eh. Parang akala ta ang dali-dali na lang din talaga ng technology. Which is human talaga, di sa tuyong sentro. Pero there are still places na they still lack of resources. They still lack of parang connectivity sa kung ano man ang nangyayari sa modern na mga lugar, 'di ba? Modernized na mga lugar. So, ayan, igwa pa din kitang digital divide na namamatayan. So, paano pag-address kay ning digital divide? Of course, ang government na sana tawanan ki atensyon ang mga lugar na ini na maybe padiit-diit na pag-provide for signals, 'di ba? Yes. For that particular needs na padiit-diit ang solusyonan din ang they need na ma-feel na left behind senda sa community. 'Di ba? Yes, Na po. kunyari pagbabaan ni digdi ay ala wala akong di ako totoo ka ini. Ala may mga Facebook sinda ako wara. Ano ini? 'Di ba? So lalong-lalo na din sa mga bako lang siya sa for entertainment purposes pero educational aspect na dakulan kang mauukodan sa 'di ba sa technology sa internet, 'di ba? Dakulan na resources ang pwede mong makuha. Dakulan na references na makakatabang talaga to really add more knowledge sa diri sa pagkatawo mo or sa diri mo, 'di ba? And at the same time, sinabi kanina, so remote work. Why not, 'di ba? So mga tao duman sa mga ararayong lugar, they can also have opportunities for remote work. 'Di ba? Nga kita lang ba pwede digde? 'Di ba? Kasi aram nindo po mga aram mo. may kauro na solo. Aram mo aram po nito mga katiwala, mga kamusika. Ang remote work very din siya, magayon siyang aspect siya kang magayon ibang atake kang trabaho na sana naman mag-igo din ng opportunities ang ibang mga lalo na sa mga ararayong mga lugar na
medyo na mun problema sa connectivity, sa technology. Ayun. 'Di ba, Ate Yes Jess? po, totoo po. Kaya po, malaki ang epekto kapag ma-bridge natin ang digital divide. Kasi po, mas maraming pagkakataon, mas maraming natutulungan, mas maraming pangarap ang umaabot. Parang, parang pag-aabot ng liwanag, isang ilaw na pwedeng simulan ang pagbabago sa isang buong komunidad. Totoo. So very simple ways lang sana siya na dakulaunan ang epekto sa sarong community. Yes po. Alright, so ayun mga katiwala, mga kamusika. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lang tungkol sa gadgets. Ito'y tungkol sa pantay na akses sa kaalaman, trabaho at pag-asa. Kaya, ayun po. So sana padiit-diitang pagtarabangan sa community na matawanan kitchan sa anggabos na partay kang komunidad